So ayan po mga kapatid, um, first week, ano na po siya, 3 araw na po siya. Bali ano po siya, 150 pieces. Ayan po, ngayon po batch po ang gawa ko. Bawa po yan 150, first batch po yan, 150 first batch. Ibig sabihin po niyan, ito pala po ang second batch ko. Ang first batch ko po ay ito sila, yan 150 po. Bali ano na sila, bali 1 week, 1 week mahigit. Ito nasa mahigit 1/4 na po siya. Ayan, batch po ang pag-alaga po ang ginagawa ko, kasi po para hindi sabay-sabay ang laki nila. Ito po yung second batch ko. Ito. Yan. Kinukulong ko lang muna sa maliit na space kasi masyado pa silang maliliit. Yan po. Makikita nyo. 3 days po yan. Dati po ako nag-aalaga niyan, pero itinigil ko kasi nga po failure ho, kumbaga nagdaan sa alam na mga business, hindi laging maayos. Kailangan mong huminto, magpahinga ng mga ilang buwan, 1 taon, tapos pangalawang pagkakataon pwede mo uling siyang subukan. Base po sa aking nalalaman, ayan, baka makakuha rin po kayo ng kaunting idea sa pagmamanukan poultry. Ngayon po ako'y kumukuha pa ng manok na tinitinda ko sa amin pong tindahan, pero naisip ko po na mag-alaga po uli kasi masyadong mahal po ngayon ang kuwan. Kumbaga mas maganda kung sarili. Ayan po, yan po ay 3 days pa lang po. Yan po ay may bakuna po. Ang pagbabakuna po dyan sa sisiw ay nilalagay po sa painom. Pwede po siya, mga pagkabili nyo ng sisiw, pwede na siyang lagyan. O pwede rin kahit mga pang ilang araw, basta mabakuna nyo siya. Yan, base po sa aking pag-aalaga. Para po may konting idea kayo. Ayan po. 3 days po, 3 days pa lang po yan. Ayan. Ayan. Ayan po. Ang kulungan nila ay nakabalot po kasi sa panahon po ngayon ay malamig. Ayan. Ngayon ho, pag yan ay mga naka 1 week na rin mahigit, ganito na po ang magiging kalakihan. Ganito na po. Ililipat ko na rin po sila ng pinakang kwarto nila. Yan. Tapos bawas ako sa ilaw para matipid sa kuryente. Ayan po. Ayan. Ang patuka po nila pagka sila isisiw pa, yung ganito, pino. Ito yung tawag nila ay chick booster. Depende po kung anong brand ang gagamitin nyo. Kasi ako po, ang sinubukan ko po muna ngayon ay yung sa Sidsi. Ito po siya, oh. Yan, ito siya.
Tino siya. Ngayon po sa pang 10 araw mahigit, ganito po ang pakain na. Crumble na po. Yan, ito. Yan. Kung napapansin nyo po, ang mga iniinom nila ay may kulay. Meron pong nilalagay dyan. Pag kayo ay nag-alaga, importante po yan. Kailangan nyong magtanong doon po sa talagang marurunong din. Pero hanggat kaya ko po doon sa mga magsisimula, ibabahagi ko po sa inyo ang aking lang alam o nalalaman din. Ayan po. Paano po ba gumawa ng ganitong kulungan? Kailangan po talaga meron pong lugar talaga na meron kayong baga sariling lupa o medyo malayo sa mga kapitbahay. Kung mapapansin nyo po, ito, wala pong bahay rito, malayo po ito sa bahay namin. Malayo sa mga bahayan namin ito. Ayan, nasa tabi po ng palayan namin. Mas maganda pong mag-alaga ng ganitong malayo sa mga bahay kasi po yun po ang tama dahil iwas na rin po sa mga alam niyo na mga salita ng mga kapitbahay. Saka po mabaho po kasi ang hipot ng manok. Paggagawa po ng ganitong kulungan, siyempre po medyo gagastos pa rin kayo. Sa bagay nung una po ako, nagsimula din lang ako sa maliit na kulungan. Nag-aalaga ako doon, yung kasya 100, 200. At tip lang po kung kayo mag-aalaga at sasarilihin nyo po ang pagtitinda rin, gumawa kayo ng 3 kulungan, 3 batches po, kasi kung kayo lang ang magtitinda ng sarili, hindi pwedeng ang manok ay sabay-sabay ang laki. Kumbaga yung first batch mga 2 weeks ang pagitan, ganon, para hindi kayo namang problema pag sabay-sabay silang lumaki. Hindi kayo namang problema na sa paano sila i-dispose o katayin, dahil sila ay tuloy-tuloy ang kain nila. Kaya ako, sa akin po, ang ginagawa ko batch-batch po, 150 kasi po meron kaming tindahan po naman, may karnihan po kami. Ayan, kaya nag-aalaga po ako ng sarili. Sa ngayon po, ito po ay mga 1 week mahigit na, hindi ako nagkakamali, mga 11 or 12 days na ito. Ayan po, ganyan na siya kalaki, mahigit 1/4 na po siya. Sa una ho, magastos kasi pag nag-build ka ng ganitong kulungan, medyo kung malaki, magastos ho. Dahil unang-una itong screen, kahoy, pako, ayan, kung saan nyo pati itatayo. Ayan po. Una pa lang po itong video ko, pero sa sunod po, marami pa po akong mai-share sa inyo. Sa ngayon po, yan lang po muna. Third batch po, next week bibili na naman po ako ng panibago. Ito ang pang second batch ko, 150 po din yan. Ayan. Three days, pero nakita nyo naman ang bilis, mabilis siya lumaki. Thank you mga kapatid.
sunod po uli na paggawa ko ng video kung paano naman siguro yung paggawa ng cage o ng kulungan ng manok. Tuturo ko sa inyo kahit paano dun sa mga may gustong magbalak o gustong planuhin na magtayo din ng manukan, magkaroon kayo ng kahit konting idea. Yan, dati po kasi akong nag-aalaga ng manok, so matagal po, taon po bago ako nag-umpisa uli ng ganito ngayon dahil nag-lockdown po kasi. Ngayon po, ayan, mag-uumpisa na huli ako. Sa abot ng aking mga kaya, yung mga dapat nyong matutunan, yung sa gustong magsimula po ng ganito, sige po, okay lang. Maggagawa ako ng video po sa sunod. Umpisa natin mula sa paggawa ng cage hanggang sa ganito. Sa sunod pong mga video ko, doon naman po tayo sa pagdidress o kaya doon sa pagtitinda sa store namin. Okay po, maraming salamat.